ka-dimple, welcome to my kusina. Ayan, gagawa po tayo today. Today's video, gawa po tayo ng banana cake. Ayan, sorry po kasi nag-order po yung aking eldest son ng banana cake kasi nga meron po sila bukas. Ano ba tawag dito? Yung may ano po sila, may filter oven. Yung bridal shower, invited siya. Tapos magdadala siya ng cake. So, nag-request ang aking panganay na anak ng banana cake. Yung ala DJ Dimple, ala mommy daw niya. So, ito yung ating mga material, ating mga sangkap sa banana cake. Yan, kailangan overripe yung ating banana. May 3 itlog, may oil, tsaka may sour milk, may sugar. Ayan, mamaya. So, first of all, we will cream the butter. No? We will cream the butter. I-cream muna natin ng butter. So, until light yellow. Until mag-light yellow po yung butter. Then, so, nagla-light yellow na po siya. I-add natin yun. Add gradually yung sugar. So, ang sugar, naka-add na siya. So, after ma-add na yung sugar, ayan, babasagin na natin yung 3 eggs raw. So, gano'n. 3 Nako, ang likot ng kamay ko. Ayan. Sorry. Ayan na. Balik na natin yung ating video. Naano ko siya. So, yung ating 3 eggs raw. So, ibibit natin siya ng medium lang, no? Yung nakasit lang siya ng medium. Ayan, so, ito po yung aking sariling recipe na special banana cake na gustong gusto talaga ng aking mga friends saka sa aking mga pamilya. So now, I will add baking powder. I will add baking soda. And I will add salt. Para pampawala sa umay yung salt, no? So, i-add na natin ang ating sour milk. Ayan, ang sour milk. So, bibit natin siya until magla-light ang ating recipe. After that, I will add oil. So, add gradually flour. Cake flour po ito ha. Hindi po ito bread flour. Cake flour. Pwede rin kayong gumamit ng Pwede rin kayong gumamit ng white flour. So, ayan na. Minix na natin. So, ikakamay na natin gamit ang spatula. Kasi hindi na pwede electric mixer dahil magda-dry ang ating butter. So, naka-preheat na po ang aking oven sa 180 degrees at Celsius at naka-ready na rin yung aking lalagyan ng butter. So, let's do it. Ito na yan. So, ganito lang mag-mash ng banana. Kailangan talaga overripe ang banana, no? So, ganito lang ako mag-mash
gamit ng aking pork, no? So, that's it. Huwag masyadong anuhin kasi pangit na po pag nalalata siya. So, ilalagay ko lang ito sa aking flour and butter mixture. Ayan. So, then, mix na naman tayo ulit before tayo mag-add ng vanilla essence. No? Mix well until butter smoked, no? So, mag-add tayo ng vanilla essence or vanilla flavor para masarap naman yung ating banana, no? So, unti lang add natin. So, then continue mixing. Kailangan mamimix talaga ng mix well para walang ano ba yung tawag dito? Walang magbuo-buo, no? So, tingnan nyo. Gagawa ako ng yung sa anak ko na request. 12 persons daw sila, sabi ng anak ko. So, ngayon, ilalagay natin ito sa unahin muna natin yung sa anak ko, no? At saka din sa akin. So, ito yan siya. Ano po to siya? Good for 15 persons. Pwede na ito. Kasi sabi niya 12 daw sila. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So, 12. Kinalakihan na lang. So, ito po yung una nating baking form para po to sa anak ko. So, ayan. Talagang pag sarili mo kasing recipe, memoryado mo na yung kung ano yung mga takal, alam mo na yan. Kasi ako ang gumawa ng recipe, kaya alam ko yun, di ba? Ganyan lang yun. So, pagod nga ako today dahil nga naglinis ako ng aming driving school theory room, no? Pero, pag mag-request talaga ng anak ko, hindi tayo pwedeng magsabi na pagod. Gawin natin. Di ba? Kasi, maganda na yun para happy. Happy ang mga anak. Ayan, isa na yun siya. Then, gagawa pa ako ng pangalawa. Kasi, ang ginawa ko kasi dito na recipe, dali. Ayan. Ang ginawa ko kasi dito is 1/2 lang. Binawasan ko na lang siya mga kadimpol ng sugar dahil nga matamis po ang aking banana kasi sobrang ripe siya, no? So dito talaga sa bahay, bumibili talaga kami ni Habi ng banana. Hindi talaga kami nagtatapo ng banana dahil gumagawa talaga ako ng banana cake, banana muffins, or ano ba tawag ito? Banana balls or banana bread. So, yung banana talaga dito sa bahay, hindi talaga namin matatapon. No? Kaya lagi akong may harina, at saka sugar, baking powder, yung mga yung mga principal na gagamitin natin, no? Yung importante gamitin natin, need natin yan sa ating butter. Ayan. So, ito na siya. So, kailangan hindi natin pukpukin yung kasi masisira yung cake, no? So, ganyan lang yan. So, bibig na natin ito ng 180 degrees Celsius. Pakita ko sa inyo. So, ito na po yung sa anak ko na request niya. Ito po yung sa amin ni husband, no? Pang merienda namin. So, ilalagay na natin ang ating banana cake. Ala Digi Dimple, and of course. So, ito yung para sa aking panganay na anak na nag-request, no? Ayan. So, close na natin. Ayan. So, isisit natin siya ng 50 degrees. Ay, 50 degrees.
50 minutes. Okay. So, ayan na po. Ang bilis lang, ano? So, mga kadimple, thank you for watching. Tignan natin mamaya pag naluto na siya. So, hintayin natin siyang maluto. After 50 minutes, tatanggalin natin siya sa oven. And then, let it cool and remove from the baking pan. Ayan, thank you for watching and have a blessed weekend, everyone.